Hello everyone! Today ang aking flight papuntang Chiang Mai mga mare and time check, it's already 3:03 p.m. Papunta na niyan ako ng Clark Airport. Doon kasi ako sasakay for P2P dahil naiya pa nga ang aking flight. Wala pa kasing direct flight from Clark to Chiang Mai mga mare kaya wala naman akong choice kundi sa Manila sumakay. At dahil nga malapit lang kami dito sa Clark Airport, wala pang 10 minutes nandito na kami. 8:21 p.m. nga nung nakasakay na ako at ako pa nga lang yung pasahero that time. Or 50 pesos ang fare mga mare if galing kayo ng Clark Airport, pero kung SM Clark naman, 430 pesos lang. Ang advantage lang kapag sa Clark Airport kayo sasakay, hindi kayo nakikipag-unahan at syempre makakapili ka rin ng seat na gusto mo. Meron na rin palang charging port yung sa likod ng mga upuan nila, so while nagbabiyahe, you can charge your devices. So guys, aalis kami dito ng 3:30. So pa 3:30 na. And then, dadaan pa ng SM Clark. So, from SM Clark, 4:30 naman yung alis. So, travel time from airport to SM Clark is 30 minutes. So, maghihintay ng 30 minutes sa SM Clark bago mag-proceed sa mga airport sa Manila. Sabi naman ni Kuya, safe naman daw yung oras ng pag-alis sa 9:30 or 9:25 ko na flight. So, yun. Alam nyo, nung umaandar na yung bus papuntang SM Clark, ewan ko pero bigla talaga akong naging emotional. Ang OA! O kasi naman, first time ko aalis ng bansa mga mare na mag-isa, tapos iniisip ko, ilang nights ko rin ngang hindi makakasama yung mga anak ko sa pagtulog, kaya naman bigla talaga akong naluha, legit. Paano pa kaya yung mga nag-a-abroad na months or years ang bibilangin bago nila makasama ulit yung family nila, ne? Grabe, salute po talaga sa inyo. Anyway, a minute before 4 p.m., nandito na kami sa SM Clark. Sakay lang sila ng ilang pasahero and then they will allow you also to have a CR break while waiting sa 4:30. And at exactly 4:30 p.m. umalis na yung bus namin. Fairness naman sa mga driver ng bus na nasakyan ko, very accommodating sila dahil ang dami ko talagang questions that time. Gusto ko nga rin may mabigay kasi ako mga info sa mga clients namin na sumasakay din ng P2P going to NAIA. Kwentuhan ko nga rin sila while waiting kanina sa Clark Airport kaya naman mas naging at ease ako during ng biyahe and they even say congrats daw and good luck pagbaba ko ng airport kaya naman kudos sa inyo mga kuya. 6:11 p.m. mga mare, nandito na kami sa Terminal 3. Kakatawa dahil nga sobrang tagal ko nang hindi sumasakay sa NAIA dahil nga mostly Clark kami at Eco Nebalo. No, karining entrance. Bay 13 kasi nila kayo ibababa tapos yung entrance sa pinakadulo pa pala. Kaya naman pagpasok ko, agad ko nang hinanap yung counter ng Cebu Pacific at nag-check-in na ako. Tip pala sa mga aalis papuntang ibang bansa para di kayo magaya sa akin na nagpabalik-balik ako. Nahin nyo munang magbayad ng travel tax bago kayo mag-check-in. O kasi nag-check-in muna ako tapos pinagbayad nila ako ng travel tax. Tapos pinabalik pa ako para nga yung sa boarding pass ko. Yun na raw kasi pala yung policy ngayon since maraming naging cases before na after check-in hindi na sila nagbabayad ng travel tax. The travel tax naman 1,620 per person pa rin ang binabayaran. They are no longer allowed to get your passport. Possible dahil dun sa recent issue about punit passport so they will just ask you to hold your own passport. After ko nakuha yung boarding pass, diretsyong immigration na ako and dahil bawal mag-vid sa immigration, pero siguro I will share or create a separate video sa aking immigration experience. Kasi grabe, akala ko talaga ma-offload ako that time. Feeling ko dahil solo traveler ako and dahil nga medyo matagal na yung last international trip ko. Pero thank God, nakalagpas naman sa IO. Kaya naman after that, hinanap ko na yung gate number ko and grabe, kalawa! Pinakadulo pa siya, kaya naman kahit ihing-ihi at uhaw na ako that time, hinanap ko muna talaga yung gate ko. Pag upo ko nga agad akong kinausap na isang Thailander na babae. CR na rin ako at kumain ng dinner habang may time pa ako. Silog na nga lang din yung in-order ko and siya 300 ing per order mga mare. To be honest, mixed emotions talaga ako that time. Excited ako na malungkot, na medyo kinakabahan, ganun. Excited ako kasi I'm finally feeling myself again. Ito kasi yung gusto kong ginagawa before nung wala pa akong mga babies, mag-travel, mag-explore. Malungkot din kasi alam ko mas masaya talaga ako kung kasama ko yung mga anak ko and kinakabahan kasi nga first time kong magta-travel mag-isa. Which I realized na okay din naman pala. You will feel more connected and the courage, grabe. Natulog lang din ako sa buong biyahe and then after 3 hours, we landed at the Land of Smiles, Thailand.
This is my second time in Thailand, yung una sa Bangkok and ngayon sa Chiang Mai naman, kaya naman excited din talaga ako. Pagsakay ng bus, meron kaming free midnight snack, pad thai mga mare na napakasarap talaga. Finally, after how many years, nakatikim ulit ako ng legit na pad thai. Sa 15 minutes lang ata yung layo ng hotel from the airport, kaya naman pagdating, check-in na agad and charan, nakapaghilamos na kaagad ako. At eto nga yung pinaka-room namin. เธอทำตัวน่ารักมากขึ้นทุกวันไม่ให้ฉันคลั่งรักได้ไงอยู่กับเธอแบบเนี้ยได้ทั้งวันเพราะฉันชอบเธอเข้าแล้วไงชีวิตของฉันมันดีตอนที่ฉันได้พบเธอได้ยินไหมฉันรักเธออยากให้เธอลองหลับตาให้เธอคิดภาพเหล่านั้นวันที่เราได้รักกันวันที่เราได้ใกล้กันเหมือนในภาพที่ฉันเคยฝัน O siya, maaga pa ang pick up sa amin later for our tour. Kaya naman yun na muna sa ngayon. Sa mga susunod na video, I will show you what Chiang Mai can offer. Kaya naman don't forget to subscribe or follow. Bye!